Gandang umaga mga kapatid. Hindi ko pa po maalis sa aking isipan ang atin pong 25th anniversary. Well, isa actually na dahilan ay sapagkat inspired ako sa mga posters na ginawa ng mga kabataan natin. At binalak ko na gawin ko itong cover picture ng aking Facebook account. Lahat ng mga posters na ginawa nila. Maliban sa mga pictures, mga kapatid, ay yung mga nakasulat. Nagka-interest po ako roon. Dito sa ating introduction ay poster na gawa ni Isay. At nakalagay dito ang Church of Christ, Happy 25th Anniversary, and we are family. Kaya pinamagatan ko po ang ating lesson, we are family. Well, si Brother Jesse ay naghatid sa atin ng lesson noong nakaraan about our physical family. Ngayon po ay nais kong talakayin na tayo bilang church ay spiritual family. As a local congregation, ang Salawag Congregation, isa tayong pamilya. And then we belong to a bigger family. Ang mga kapatiran sa iba't ibang mga congregations ay family din po sa atin yan. Kaya napakagandang paglalarawan ng Iglesia ng Panginoon na ito ay tawagin na family. Ang iba po ay mayroong mga kakaibang idea patungkol po sa Iglesia ng Panginoon. Mayroon pong mga mali na idea. Nariyan ang ituring nila ang Iglesia bilang isang korporasyon lamang o kaya ay asosasyon lamang. Kaya mayroon silang mga president, no? Para mga CEO. Yung mga nasusunod, mayroon silang boss. Yan. Minsan naman ay tinatrato nila ang Iglesia ng Panginoon na parang family business. No? Negosyo ng pamilya. At isa siguro sa mga pinakamasama na pagkakaunawa ito patungkol sa church. Ang ituring mo ito na isang family business. At ganoon nga ang pagkakaunawa ko sa iba sa ginagawa nila sapagkat akalain nyo mula doon sa founder ay ang isang pangalan at sa mga sumunod sa kanya ay mga kaapelyido rin niya. Ibig sabihin ay parang pag-aari ng pamilya nila, yung kanila pong church. Kaya sabi ko, pinakamagandang paglalarawan ang patungkol sa Iglesia ng Panginoon ay ang ito isang pamilya. I-check ko lamang po. Job, ano nakikita mo? Yung black o yung white? Okay. So, tuloy po tayo. Ang Salawag Church of Christ ay isang local family of the Church of Christ na umabot na po ng 25 years. Sa paglalarawan ni Crystal, ito po. Ang rainbow, na napakaganda ang kahulugan sa Bible. Sa Bible po, ni-specify natin na ang bahaghari ay nahulugan po ito ng pangako ng Diyos kay Noah. Hindi na niya muling gugunawin pa ang mundo. At ito ay isang pakikipagtipan ng Diyos sa mga tao, katulad ni Noe at sa mga magiging matapat sa kanya. At sa awa ng Panginoon, maabot na po tayo ng 25 years bilang isang lokal na congregation. At nililiwanag din po natin, lokal na kongregasyon yan. Sapagkat kung kabuuan ng iglesia ating tutukuyin, ay mula pa po noong unang siglo yan. No? 33 AD, ang simula po ng iglesia. So kayo nang magkwenta, ilang taon na po ang iglesia. Noong mga nakaraan ay mayroon po mga nag-celebrate ng ika-100 years po nila bilang isang relihiyon. Nangangahulugan na ang kanilang relihiyon, ang kanilang church ay 100 years old lang. Ay ang Iglesia ng Panginoon, sobra po doon.
Nagsimula po sa sa unang siglo hanggang sa panahon po na ito. So yung 25 years, nililiwanag po natin yung lokal lamang. Yung mga grupo ng mga Kristiyano na nagsimula sa Salawag 25 years ago. Yan. At sa paglalarawan pa rin po, at sa pagkakataong ito ay si Iya, ay punong-puno po ng kasayahan ang pagiging kongregasyon po natin. Yan. Ang iba't ibang mga mukha ng nakakatutuwa. Symbolizing the happiness, the experiences, happy experiences of the members of the congregation. Nanalo po ito ng special award mula sa ating donor, mula pa sa Norway. Ngayon mga kapatid ay nais nating basahin ang mga talata nagpapatunay na ang mga Kristiyano ay anak ng Diyos. Katulad ng Roma 8:16-17, sabi ni Apostol Pablo, "The Spirit Himself bears witness with our spirit that we are children of God. And if children, then heirs, heirs of God and fellow heirs with Christ, provided we suffer with Him in order that we may also be glorified with Him." So tayo ay mga anak ng Diyos, sabi ni Apostol Pablo. At dahil sa mga anak tayo ng Diyos, tayo ay mga tagapagmana. Ang pagmamana na pinangako ng Diyos kay Abraham pa at sa kanyang mga anak, at tayo ngayon bilang mga anak sa pananampalataya, pamamagitan ng ating Panginoong Hesus, tayo kinupkop, tayo adopted, at naging kapwa tayo mga tagapagmana. Karagdagan, sabi pa rin po niya sa unang Timoteo 3:13-15, kung tayo ang mga Kristiyano ay mga anak, tayo ay kabilang sa household of God or the family of God. Sabi niya kay Timoteo, "I hope to come to you soon. But I am writing these things to you so that if I delay, you may know how one ought to behave in the household of God, which is the church of the living God, a pillar and buttress of the truth." So yung household of God is the church of the living God, or the church of God. At sa ibang version po, the household of God is the family of God. Kaya unang point po natin, huwag nating kalilimutan, bilang kongregasyon, we are God's family. A family of God in Christ. Sapagkat sa pamagitan nga ng Panginoong Hesus, tayo ay nanampalataya at sa pananampalatayang ito, naging masunurin po tayo hanggang sa ating ibihis ang Panginoong Hesus sa pamagitan po ng bautismo. Galatians 3:26-27 says, "For in Christ Jesus you are all sons of God through faith. For as many of you as were baptized into Christ have put on Christ. There is neither Jew nor Greek, there is neither slave nor free, there is no male and female, for you are all one in Christ." Larawan ng binabautismuhan, at sundan niyo po yung araw kung saan po siya dapat na may dagdag into the body of Christ, the church of Christ, the family of God. At kung bakit natin sinasabing ganito ay sapagkat ang Panginoong Hesus ay ang ulo ng iglesia at ang iglesia ay ang kanyang katawan. Kaya kung ibinihis mo ang Panginoong Hesus, ikaw ay nasa kanya, ang ulo ng iglesia, at nasa kanyang katawan, ang kanya pong iglesia. So ito po ang tamang paglalarawan sa family of God. Tayo ay nagiging kabilang po nito nang tayo ay maipanganak na muli. Sapagkat ang sabi niya, John 1:12-13, "Yet to all who did receive Him, to those who believe in His name, He gave the right to become children of God." Now, wag po natin itong bigyan ng maling kahulugan na katulad po ng ginagawa ng mga nasa denominasyon. Sabi po kasi ng talata, doon sa mga sumasampalataya sa kanyang pangalan, ay meron na silang karapatan maging anak ng Diyos. Akala po nila
yung pagiging karapatan, no, ay yun na yung actual na pagiging anak ng Diyos. Hindi ba po? No? You have the right to become children of God, but if you do not obey, such as the commandment of being baptized into Christ, hindi ka magiging anak ng Diyos. Mayroon kang karapatan sana. No? Parang isang ari-arian na pinamana sa iyo. Okay? Mayroon kang karapatan na angkinin ang ari-arian na yan. Subalit kung hindi mo gagawin ang nararapat, as required by the law, hindi mo maaring maangkin kahit na sa iyo pa ipinamana yung isang ari-arian. See? Yun po ang ibig sabihin ng John 1 verse 12, ang karapatan, ang right na maging anak ng Diyos. At kung atin pong babasahin pa, John chapter 3 verse 16, yung pananampalataya, he who believes and is baptized, no? Mark 16:16, John 3:16, for God so loved the world, he gave his only begotten Son, that whosoever believes in him shall not perish but will have everlasting life. Yung believe na sinasabi niya, verse 36, ay equivalent to obedience. Pagtalima. Kaya sa sino mang tatalima sa kautusan ng Diyos, sila ang nagiging mga anak ng Diyos sapagkat sa kanila ibinigay ang karapatan. Kaya nga sa John chapter 3 verses 3 to 5, kailangan ang kapanganakan na muli. Itong si Nicodemo ay sinabihan ng Panginoong Hesus, very, very, truly I tell you, no one can see the kingdom of God unless they are born again. At sa pagtataka niya, paano? Tanong ni Nicodemus, pero inulit ng Panginoong Hesus, very truly I tell you, no one can enter the kingdom of God unless they are born of water and the Spirit. The kingdom of God is equivalent to the church of Christ at the family of God. Ay isa po ang tinutukoy niya. Nung tayo pinanganak sa laman, no, become members of the human family. Pero hindi agad-agad magiging member ka ng spiritual family. Kailangan mo ng kapanganakan na muli. At ito ay nangyayari sa baptism, sa point of baptism. Ating binasa Galatians 3 to 7:29. At ito nga, John 1:12 and John 3:3-5. Sa family nito mga kapatid, ang amang Diyos ang ating pinakaama. Mababasa natin, ngunit sa ganang atin ay may isang Diyos lamang ang Ama, na buhat sa Kanya ang lahat ng mga bagay at tayo'y sa Kanya, at isa lamang Panginoon, si Jesucristo, na sa pamamagitan niya ang lahat ng mga bagay ay tayo'y sa pamamagitan niya. Wala pong pagdududa. At ano po ang pwesto ng Panginoong Hesus sa family of God? Ito, sa susunod. Sabi ng poster na gawa ni John, ito'y taga-Quirino yata na bata, no? Sabi niya, we are sisters. Yes, since we are family, no? Ang mga babae ay sisters, mga kababaihan, mga sisters natin, tayo mga kalalakihan. We are brothers, we are family. Nakasulat po yan, kaya ako'y nagkaka-interest sa mga drawings mo nila. And forever and always, family is where life begins and love never ends. Sa family po na ito, magkakapatid po tayo. Yung po ating tawagan na brother and sister, hindi po natin titulo yun. Mayroong ibang tumatawag sa akin, kapatid na brother. Doble po yun. Doble ang tawag natin doon. No? Kung tinatawag mo ninyo akong Brother John, ay sapagat kapatid ninyo ako, hindi ko po title. Hindi ko titulo yon na katulad ng titulo ng attorney, doctor, engineer. Ang denominasyon po kasi ay inumpisahan ang ganitong practice. Na kapag nagtapos sa Bible school, seminary, o theological school, ang tawag sa kanila ay brother. O kaya yung iba ay mas matindi pa, reverend. O yung iba, grabe pa rin, father. Wala pong ganoon mga titulo na nasusulat po sa Bible, mga kapatid. Ang ating pagtawag ng brother or sister ay nangahulugan lamang ng ating relasyon bilang mga magkakapatid sa family of God. Sa bagay tayo po kasi ay nasanay, no, na sa ating tradisyon, kultura, Pilipino, ayaw natin tawagin sa pangalan yung ating mga older na mga kapatiran. Yung tinatawag mo sa first name, yung mga mas bata sa iyo, o kaya ay kaedad mo, pero pag mas matanda na sa iyo, tayo sa ating kultura, mayroon na tayong tinatawag na kuya, ate, tito, tita, o yung minsan pa mas matindi iba, lolo, lola. Pero ito po ang kahulugan ng pagtawag natin.
sapagkat tayo ay magkakapatid. Ngayon, sa family of God, ang Panginoong Jesus ay masasabi nating big brother po natin. Paano nangyari yon? O may talata po eh. John chapter 3 verse 6. But Christ as a son over his own house. Itong house po, ito yung family. Whose house we are. Kita nyo? Yung family, yung pamamahay niya tayo, sabi niya. Musmultang Hebreo, ito yung mga Christians. We are, if we hold fast the confidence and the rejoicing of the hope firm to the end. So ang Panginoong Jesus, anak siya sa family of God, at dahil siya ay nauna sa atin at makapangyarihan sa atin, siya yung ating kinukuya. Oo. Marami pong paglalarawan din, no, kung ano ang Panginoong Jesus sa atin. But as a family, no, as a family of God, ang Father ang ating Ama, ang Panginoong Jesus ang ating Kuya, at tayo mga Kristiyano, mga magkakapatid. Gandang paglalarawan, hindi ba? At ang ating pagiging mga anak ng Diyos, mga kapatid, ay hindi po tayo yung the only begotten Son. No? Alam natin kung sino yun. Ang Panginoong Jesus yun. Tayo ay naging mga anak ng Diyos dahil tayo ay kinupkup lamang. We are adopted children. Galatians chapter 4, verse 1 to 7. At mayroong umaangkin ng appointed son. Wala po tayong mababasang appointed son sa Bible. Gawa-gawa lamang po nila yung pag-claim nila, pag-angkin nila na sila appointed son. Hindi po. Ang mga Kristiyano ay mga anak ng Diyos by adoption, pagkukupkop. O ating basahin. Datapwat, nang dumating ang kapanahunan, ay sinugo ng Diyos ang kanyang anak na ipinanganak ng isang babae na ipinanganak sa ilalim ng kautusan upang matubos niya ang nanga sa ilalim ng kautusan upang matanggap natin ang pagkukupkop sa mga anak. At sapagkat kayo'y mga anak, ay sinugo ng Diyos ang espiritu ng kanyang anak sa ating mga puso na sumisigaw, Aba, Ama. Ano pat hindi ka na alipin, kundi anak. At kung anak, ay tagapagmana ka nga sa pamamagitan ng Diyos. Yun po ating pagiging anak. Adopted lamang po tayo. At yun nga ay nangyari nung tayo sumampalatay sa Panginoon Jesus, sumunod sa Kanya, nabautismuhan, kabilang po tayo sa family of God. Now, as a family, hindi po tayo basta-basta family. We are God's blessed family. Isa po tayong pamilyang pinagpala. O nilalarawan ng poster na ito. We are happy. We are thankful. We are family. We may not have it all together. Itong ganda eh, no? But together, we have it all. Gawa ni Ella May. Ang tawag din sa kanya, Ella lang, pero mayroon siyang mahabang pangalan. Rowella yata yan. Naputol ko yung kanyang poster. So, di nga ba? We have it all because we are blessed. Ang pagiging member natin ng family is a blessing na. Kita ko ang poster na gawa ni panganay ni Brother Jesse. Binilang ko, Angelo, no? Binilang ko yung mga anak. Parang tamang-tama sa family nila. 3 lalaki, 1 babae. O model yung kanilang family. Naglalarawan po ng happy family, no? Sa ngayon ay nanonood, well, nasa internet na nananambahan, pamamagitan ng internet. Mayroong computer dyan sa harapan, Zoom, sa Lawag Church of Christ, mayroong mouse, pero ang pinaka-foundation niya is the Bible. So we are a family of God. And not just family, but happy family. Ang pagkukup ay biyaya, no? Tinabasa na kanina, karagdagan po nito, ay Roma 8:15, sapagkat hindi ninyo tinatanggap ang espiritu ng pagkaalipin, sa ikatatakot, dapat tinanggap ninyo ang espiritu ng pagkukupkup, na dahil dito sumisigaw tayo, Aba, Ama. Ito'y isang blessing, mga kapatid. No? Sa iba, tinuturing nila yung pag-adapt sa kanila na hindi. Iisipin na lamang kung hindi ka in-adapt, saan ka pupunta? Ano? Yung mga physical adoption. No? Oo. So kapag na-adapt ka ng isang family, blessing yan mula sa Panginoon. Kalain mo, lahat ng mga pagpapala na nasa pamilya na yan ay meron ka rin, ayon sa batas. Kung pagmamana,
ng mga ari-arian, mga magulang, ikaw bilang isang adopted child o son o daughter, mayroon ka rin karapatan noon. At ganoon din po sa ating spiritual family. O, in-adapt po tayo. At kung ano yung pamana na ibinigay kina Abraham o ibibigay kina Abraham at sa kanyang mga lahi at sa mga magiging masunurin sa Diyos, ganoon din po ang para sa atin. Sa ating pagiging member ng family of God, meron tayong pakikipag-usap sa ating Amang Diyos. Sabi nga ng Panginoong Jesus, manalangin kayo ng ganito. Ama namin na nasa langit ka, sambahin nawa ang pangalan mo. Hindi po lahat makakatawag sa kanya ng Ama. Well, pwede silang tumawag, pero wala silang karapatan tumawag. Di ba? Marami ang tumatawag sa kanya, Panginoon, Panginoon, pero hindi kilala ng Panginoong Diyos. Pero tayo, bilang family of God, maaangkin natin siya. At ang sabi nga, nasa ating puso ang Espiritu at pwede tayong tumawag sa Kanya ng Aba, Ama. Yung salitang Aba ay equivalent ito ng isang mas malapit pa na katawagan sa Ama. Parang sa ating pa, Daddy, o hindi lang Father, Daddy, o ano pa yung mga malapit na words na ginagamit natin, showing a closer relationship with our fathers. Karagdagan po, sa ating pagiging family of God, ating makasalanan ay napatawad na, nahugasan na. Titus 3:5, na hindi dahil sa mga gawa sa katuwiran na ginawa natin sarili, kundi ayon sa kanyang kaawaan ay kanyang iniligtas tayo sa pamamagitan ng paghuhugas sa muling kapanganakan at ng pagbabago sa Espiritu Santo. Yung bautismo na naman po ang tinutukoy dito. Nasa at the point of baptism, our sins were washed away. At ganun din, Ephesians 5:25-26. Husbands, love your wives, even as Christ also loved the church and gave himself up for it, that he might sanctify it, having cleansed it by the washing of water with the word. Again, sa bautismo po, nangyayari ito. At meron tayong indwelling of the Holy Spirit, sapagkat ang sabi niya sa Galatians 4:6, at sapagkat kayo'y mga anak, ay sinugo ng Diyos ang Espiritu ng kanyang anak sa ating mga puso na sumisigaw, Aba, Ama. Sinugo niyang Espiritu sa ating mga puso at sumisigaw, o Aba, Ama. At kalawang Korinto 6:18, so God bestows the Holy Spirit, authorizing us to cry to Him, Father, Father. Wala po yan sa iba. Last point is that we are God's responsible family. Oo nga, we are family, we are blessed family, but we are also a responsible family of God. Sa poster, nakikita po ninyo, naka-heart sa ibabaw ng Bible ang mga pictures ng mga tao. At ito ay inunawa ko as a worshiping family of God. At siyempre, bago ka magkaroon ng family, o maging family of God, kinakailangan mong kilalanin ang Panginoong Diyos. At kita nyo sa picture, mayroong pagpapabautismo. Okay? Pagkatapos nun, mayroong preaching, pangaral, and then mayroong pong singing. Lahat ng ito ating ginagawa habang tayo ay nananambahan. Sorry, hindi ko malaman sino na may drawing nito. Paki-message na lang ako kung sa inyo yan, mga kabataan. Ating pong obligasyon bilang family, kailangan natin maging obedient, masunurin po tayo. Kasi mismo ang Panginoong Jesus bilang anak man siya. No? Ang sabi ng Hebrews chapter 5 verse 9, though he were a son, bagamat siya anak, yet learned the obedience by the things which he suffered. And being made perfect, he became the author of eternal salvation unto all them that obey him. Opo, naging masunurin ng Panginoong Jesus hanggang sa kamatayan niya. So, naging masunurin siya. Kaya naman, naging author of salvation ng Panginoong Jesus. Kanino? Sa mga nagsisitalima sa Kanya. Tayo yon, the family of God must be obedient to God's law. At we care for others. Sa ating pagiging family, inisip din natin na ang kapakanan ng iba. Galatians 6:1-2, mga kapatid ko, ang sino man ay masumpungan
sa anumang pagsuway, kayo mga sa Espiritu, ay inyong malumbalikin ang gayon sa Espiritu ng kahindinan. Na inyong pagwari ng inyong sarili, baka ikaw naman ay matukso. So yung mga nanglalamig mga kapatiran, sabi na ng Apostol Pablo, atin silang pabalikin. Nagkakamali, atin silang pabalikin. Verse 2, magdalahan kayo ng mga pasalin ng isa't isa at tuparin ninyong gayon ang kautusan ni Kristo. Sa panahon po natin, marami pong nabibigatan dahil po sa pandemic. Willing po dapat ang mga Kristiyanong tumulong po, no? Sa mga nabibigatang mga kapatid. At ang sabi nga ng Galatia 6:2, kaya nga samantalang tayo may pagkakataon ay magsigawa tayo ng mabuti sa lahat, gumawa ng mabuti sa lahat, at lalong-lalo na sa mga kasambahay sa pananampalataya. Opo, ang pera po ng church, hindi po iniipon yan. Tinutulong po yan. Ginagamit po yan sa pangangaral. Baka makaswan tayo ng hoarding. Kapag malaki ang pera sa bangko, at hindi po nagagamit, sasagutin po natin as family. At mayroon tayong mission bilang responsible family. And what is our mission? That is based on Matthew 28 verse 19. Go make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit. At ito nga ay nilarawan ng poster na gawa ni JM at ni Miguel. Noon, sabi nila, ayan ang drawing ng ating simbahan o picture ng ating simbahan. Kaunti pa lang ang tao. Dati, medyo dumami-dami na. At sa pinaka-final picture ay marami na. Larawan ko lamang yan. Tiyak ko kung mas marami pa sana yung picture ng mga tao na nakita nila, baka ilalagay po nila yan. But these are just symbols, figures for us to know what the message is. Kailangan natin magparami, mga kapatid. Yan ang ating mission. Hindi pwedeng akuin lamang natin ang ating biyaya. Akuin lamang natin ang pribilehyo ng family of God. Let us ask others, okay? Turuan natin ang iba na maging kaanib din ng pamilya ng Diyos. Ibahagi natin sa kanila yung mga blessings. Ito ay sa katuparan ng Isaiah 2 sa hula na sinasabing all nations ay pupunta sa bahay o sa sambahayan ng Diyos. Mission po natin, ang ating family will go to heaven. Ito, kilala kong may-ari nito, si Seth Kiera Oliva. Kita niyo po yung picture, paglalarawan ng langit. Nandun na yung tatay at nanay. Pero mayroong si Bunso yata yan, na inaalala yan na makaakyat din naman sa langit at sinusuportahan ni ate. Ibig sabihin ang whole family magtulungan na makarating po tayong lahat sa langit. At yan po ating isa sa mga misyon. Mission letter E, to be on top of the world. Kasi mayroong mapa or mayroong globe, drawing ng mundo, at ang family ay nandun sa ibabaw. Ang pagkakaunawa ko is that ang family of God must be on top of the situation, on top of the world with the Bible as the foundation. Sa panahon po natin, kailangan ang mga family of God, ang mga Christians, no, ay kailangan on top of the situation. Hindi literally na ang gulo daw ay nasa baba, mga kapulisan natin, mga paliwanag nila. Ang gulo daw ay nasa baba at sila yung nasa itaas. Hindi po gano'n. No? Kapag sinasabi po natin we are on top of the situation, kontrolado po natin ang pangyayari sa ating buhay. Kasi nga, meron tayong Diyos na siya nating pinagkakatiwalaan. Kahit na mayroong pandemya, maraming mga suliranin, kinukulang tayo sa mga pangailangan sa araw-araw, pero we are on top of the situation, kontrolado natin ang pangyayari. Hindi dahil sa kayang-kaya natin, hindi po sa ganoon, kundi dahil sa mayroon tayong Diyos na mas malaki kaysa sa ating mga suliranin. Kaya on top of the world, ang iglesia ng Panginoon, ang pamilya ng Diyos. At isang napakaganda pa na principle na to live by, no? Good principle to live by as a family. Mula kay Abigail, o ba si Abing? Sabi niya, in essentials, unity.
in opinion, liberty, and in all things, love. Kung ito po magiging responsibility natin as a family of God, napakagandang guidance po ito. Bakit? Minsan meron po tayong mga pinagtatalunan na hindi naman talaga mahalaga. So number one na sabi niya, yung mga mahalaga lamang, mga essentials lamang ang ating pagkaisahan. Like for example, mga katuruan tungkol sa kaligtasan. Yan. And then, sa mga hindi naman gaano mahalaga, ano bang dapat mong isuotin? Yung mga ibig sabihin ay walang nakasulat sa Bible na word for word, yung mga opinions lamang natin, ang ating pinapairal, well, sabi po rito, liberty ang pairalin natin. Ibig sabihin, bigyan natin ng kalayaan ang isa, no? Na mag-isip, magpasaya, ano ang mabuti sa kanya. As long as hindi niya nilalabag ang mga nakasulat o hindi niya inaalisan ng kahalagahan yung mga mahalagang bagay na katuruan ng Bible. Ephesians chapter 4, verses 4 to 5. That is the basis of our unity. And the last thing sabi niya, pag-ibig sa lahat ng bagay. So maganda itong i-observe ng family of God. At sa pagtatapos po natin mga kapatid, mula kay John Paul, paglalarawan ng Salawag Church of Christ family or the family of God in general, kasi nakalagay lang naman dyan COC. Pagsasaya, thanksgiving, bilang bahagi ng Iglesia ng Panginoon o bilang kabilang sa pamilya ng Diyos. Mayroon tayong building, parang building ng Salawag yan. Pero sa ating tuto ko, hindi lang pang Salawag din naman ng family of God. Nariyan ang maraming mga tao sa tagiliran, sa loob, mayroon ba sa taas? Pagbubunyi lamang. Nagkakatuwaan sapagkat kabilang tayo sa isang pamilya ng Diyos. So, ang ating family ay inilarawan po ng isang awitin din naman, God's family. At sapagkat lagi naman na itong inaawit, lagi itong nababanggit, sabi ko, i-escape ko na lamang yung God's family at ako ay nag-concentrate sa mga posters, sa nilalaman ng mga posters na ginawa ng ating mga kabataan. At hopefully, na-inspire po tayo sa gawa po nila at na-inspire din po tayo dito sa ating lesson that we are family. Ito lamang po tayo at pagpalain tayo ng Panginoon Diyos.